Ginawa ko na ang gusto mo, pinatay ko na siya. At ang buhay ko ngayon, pwede mo na akong pakainin. Nasaan na ang pagkain? Please, gutom na ako. Kulang na lang ang helikan ko na ang paan niya sa sobrang pagmamakaawa. Nanginginig na ang buong katawan ko sa labis na gutom. Parang pinakain na ng malalaking bituka ko ang maliliit na bituka sa loob ng aking tiyan. Ngumisi ang lalaki habang nakatingala ako sa kanya. Magaling. Huwag kang mag-alala dahil marunong akong tumupad sa aking sinasabi. Malalim na boses na buong buo. Ngayon ay maaari ka nang makakain. May sayang na buhay sa aking dibdib. Talaga? Nasaan ang pagkain ko? Nasa tabi mo. Nasa tabi mo na ang pagkain mo, Sakura. Magpakabusog ka, sagot niya. Tumawa siya ng tumalikod na at lumabas ng silid. Sa muling pagsara ng pinto, ay nanatili akong tinitignan ng walang buhay ng katawan ng aking kaibigan na nasa tabi ko. Story time. Pikit mata kong itinarak sa liig ng kaibigan kong babae ang malaking piraso na basag na salamin. Pinagdiinan ko iyon para masipurong patay na siya. Umikislot-kislot pa ang inang bahagi ng katawan niya na para bang isang naghihingalong isda na nasa lupa. Halos hindi ako makatingin sa kanya habang ginagawa ko iyon. Naroon ako sa isang may kadilimang silid. Ang tanging liwanag doon ay ang bintana na mayroong makakapal na rehas ng bakal. Ilang araw na kaming dalawa doon ng aking kaibigan. Sa pagkakatanda ko ay 9 na araw na, hindi ko sigurado. Naglalakad kami ng kaibigan ko mula sa isang cosplay event. Naka-costume pa kami, siya ay si Elsa ng anime, ng fairy tale habang ako naman ay si Sakura ng Card Captor Sakura. Dahil iyon din naman ang name ko, ako si Sakura. Dalawa lang kaming naglalakad at inabot na kami ng halos 11 ng gabi. Masyado kasi kaming nag-enjoy sa cosplay event. Ang dami naming na-meet ng new friends sa same naming interests. Nagkasundo pa nga ang iba na magkaroon ng meetup sa susunod na linggo. Nasa isang madilim na kalye na kami ng aking kaibigan nang biglang may humintong kotseng kulay pula sa aming tabi. Napakabilis ng pangyayari, isang matangkad na lalaki ang bumaba dito mula sa kotse at walang kahirap-hirap na pinilit kaming isakay. Dahil sa malaki ang katawan ng lalaki at kapwa payat kaming mga kaibigan, kaya madali kami na ipasok nito. At ito na nga kami nakakulong sa isang silid. Kaming dalawa lang, walang kama, walang banyo, kaya sa sobrang baho na dito, wala kaming pagpipilian